So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, since available pa rin to sa market, gagawa tayo ng 5 reasons ngayon why you should purchase isang napakasulit din na entry-level smartphone na lumabas last year, ang Poco C75. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing review sa Poco C75 last year and this ngayon, and this mid-2025, so ang bilis, mid-2025 na agad. Still available pa rin po sa market ang Poco C75, kaya gagawa tayo ng 5 reason why you should purchase this smartphone ngayong 2025. Kasi yun nga, nag-price drop na po itong smartphone na to. Ano nga muna bang SRP niya? So SRP niya, 6GB 128 is 5999 at 8GB 256 is 6999. At kung interested kayong bumili ng below SRP na Poco C75, i-click nyo na lang po yung view products dito para may redirect kayo kung saan ko binili yung aking device. So yun nga, nakakatuwa kasi sa online dito sa ating view product na link, mura na lang po ang Poco C75. So yung 6GB 128, 6GB 128 niya sa halagang 47. Biruin mo ang SRP niya is 599,947 na lang po yung 6GB 128. Tapos yung yung 8GB 256, there's a possibility makuha nyo to ng 5,000 pesos lang. So napakamura ng 5 plus, siguro 5 plus. So napakamura na lang ng Poco C75 ngayon, at consider natin siya as a budget smartphone kasi below 6,000 pesos ang kanyang price segment. Siyempre sa atin mga consumers, naghanap tayo ng sobrang murang smartphone na merong reasonable specs. Lalo na ngayon sa atin dito sa Pilipinas, very mitikuloso na yung mga consumers ngayon bumili ng smartphone. Mas gusto nila syempre yung merong magandang specs, kumbaga sulit yung ating hard-earned money. At syempre marami na tayong mga mare-recommend na mga smartphones na below 6,000 pesos lang na sobrang ganda ng mga specifications. Take for example, itong nire-recommend natin ngayon na Poco C75. Again, kung interested kayo bumili nitong smartphone na to, i-click nyo na lang po dito yung view product para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Poco C75. So first reason why you should buy the Poco C75, screen. Napakalaki ng display nito mga J-Vlog. Sobrang solid nung ginamit ko to last year. Sobrang natuwa ako sa screen size ng Poco C75. Biruin mo, almost 6.9 inches. So sabihin na natin almost 7 inches na rin. Napakahaba na itong smartphone na to. Perfect na perfect siya sa mga consumers na mahilig sa malalaking smartphone. Magandang i-recommend itong Poco C75 para sa inyo. Hindi lang yon, 120Hz screen refresh rate pa siya. Pero yung resolution niya, very acceptable naman yan sa kanyang presyo na HD plus 720p. Pero ang ilalaban natin dito, napakalaki ng screen niya. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang malaking display ng smartphone? At syempre, pag naglalaro kayo, ang laki ng space nyo for gaming. So, perfect na perfect ang Poco C75 para sa inyo kung naghanap kayo ng isang large smartphone na magagamit for gaming. Second reason, yung chipset. Yung chipset niya hindi yan mabagal. MediaTek Helio G81 Ultra with an octa-core CPU. Na ang clock speed is 2.0 GHz. And syempre yung GPU niya is Mali G52 MC2. So yung GPU na yan, isubok na natin na GPU yan, of course, for gaming. And lalo na for entry-level segment or budget segment. Napagandang gamitin for gaming yung MediaTek Helio G81 Ultra. Again, marami kasing nagagasgasan na sa chipset na yan. Pero syempre pag ginamit nyo naman yan, hindi po mabagal itong smartphone na to for a budget smartphone. So okay naman siyang i-recommend sa mga consumers natin dyan na naghahanap ng smartphone na pwede rin gamitin for gaming, di ba? Third reason, RAM at ROM. So yun nga mga J-Vlog, when it comes sa RAM at ROM neto, sobrang generous si Poco. Biruin mo makuha mo to ng 4 plus, 6GB 128, sobrang sulit. Kasi again, yung 6GB of RAM is very rare lang natin nakikita yan sa ganitong presyo. Lalo sa kanyang presyo before SRP, siguro 6,000 is very acceptable. Pero pag 4 plus natin nakuha to, huge advantage yan sa mga ibang competitors niya. Dahil usually ang nakikita nating RAM sa ganitong presyo is 4GB of RAM. Pero biruin mo dito 6GB of RAM, napakasulit. Tapos pag nakuha nyo pa yung 8GB 256 ito sa halagang 5 plus, definitely mga ka-J-Vlog, napaganda rin yan. Or kumbaga, yan ay isa magiging buying factor nyo dito kasi 8GB 256 sa halagang below 6,000 pesos. Sobrang sulit niyan. So yun, very generous si Poco. So yan yung isa nating reason kung bakit maganda pa rin i-purchase ang Poco C75. Meron siyang plenty of RAM
at plenty of storage na ma-offer sa inyo sa murang halaga lang. Mga ka-J-Vlog, battery. So, napakalaki ng battery netong 5,160 mAh. So, nakakatuwa last year pa lang. Beyond 5K na nila yung binibigay na battery. Kasi kung makikita nyo yung karamihan ng lumalabas sa smartphones today, beyond 5K na ang ino-offer na battery, which is napagandang step yan sa mga brands na unti-unti na nilang ni-level up yung kanilang battery. So dito sa Poco C71, beyond 5K, which is napakalaki ng battery na yan. Nung nag-game test din tayo sa Poco C75, napakatagal niya rin pumalobat. So, okay na okay gamitin din itong smartphone na to. Hindi lang sa gaming. Siyempre, pang day-to-day task sa mga riders natin, magandang gamitin to pag nagna-navigate kayo. So, siyempre, pag gagamitin na sa trabaho nila, naghanap sila ng smartphone na matagal yung battery. Maganda pong i-recommend itong Poco C75 sa inyo. Fast charging rate naman siya. 18 watt fast charging rate is fine din naman sa kanyang presyo ngayon. No, 4 to 5,000 is minimum na rin talagang 18 watts. So again, 5,000 mAh, full charge yan sa 18 watts siguro in a 1 hour 30 minutes time frame. At ang pinakalas mga J-Vlog, of course, sa kanyang design and aesthetic. Again, sinasabi ko to sa mga ibang video ko, meron mga consumers talaga pag bumibili ng smartphone, naghahanap ng merong magandang design na smartphone. So maganda rin recommend itong Poco C75 sa inyo. Lalo rin binili ko yung color gold. Very attractive yung kanyang design. Para siyang marble-like. Tapos, very eye-catcher yung kanyang design sa camera module. Kasi ang laki. Circular camera module. Tapos sa gitna. Matik yan pag ginamit nyo yun outdoor, makakuha to na attention ng consumer. Wow, ang laki naman ng camera. Ano kayang brand to, di ba? Pero in reality, maliit lang yung camera nun. Nandun sa taas. Kaya yun, for design and aesthetic lang, yung huge camera module ng Poco C75. Pero again, for me, hindi naman siya pangit na design. Maganda rin yung color. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa Poco C75, yung color variation na mo offer niya. Kumbaga, mura lang siya, pero very elegant naman tignan itong smartphone na to. So again, yan po mga J-Vlog, yung ating 5 reason why you should purchase ang Poco C75 ngayong mid-2025. At yun, sobrang sulit niya, lalo na ngayon murang-mura na lang siya. Ang laki rin ng pre-nice niya, of course, compare sa kanyang SRP. Kaya ito na yung perfect time to purchase the Poco C75. Kaya kung interested kayo, nandito yan, yung view product natin na yan, i-click nyo na lang yan kung interested kayo bumili ng Poco C75 sa murang halaga. So definitely, magandang i-recommend para sa inyo itong smartphone na to. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na merong malaking display, merong hindi mabagal na chipset, malaki yung battery, maganda yung design, and of course, merong plenty of RAM at storage na ma-offer para sa inyo. So ano pang hinihintay nyo, i-click nyo na lang po yung view products nito para makuha nyo itong Poco C75 sa murang halaga lang.